Mag-e-enroll ka sa isang school for 4 years and majority ng teacher mo walang negosyo. Pinagkakatiwala natin yung learning, yung education natin sa mga tao na hindi naman talaga nandun sa field na gusto nating tahakin. Hindi practitioner. Manapa, diba? Okay, magiging teacher kita kung may negosyo ka. Kasi tuturuan mo ako magnegosyo, ikaw wala kang negosyo. Ang dami ko kasing mga kamag-anak din or nakikita ko lagi sila bili ng motor, bili ng cellphone, tapos pagpapagamot, wala. Ba't ba inuuna mo yung motor, inuuna mo yung cellphone? At least may napunda. Inuuna nilang punda rin yung mga liability. Hindi nila alam. Yun yung nakakainis na sasabihin din ng ibang matatanda, okay lang yan, pundar niya yun. Di ba walang pagkulong, walang pagkulong. So ibig sabihin, Candy, mali itong ginagawa ng Team Payaman nila Kong TV na bili ng motor? Bopols ba ang mga Pinoy? Kaya kahit mapakarami ng yumaman sa online selling, nahihiya pa rin magbenta online. Welcome to Timawa Podcast. Move to your next level from being mediocre to becoming the alpha of your life. Kung bago ka pa lang nakikinig sa podcast namin, my name is Leo Ardina. Ako nga pala si Paulo Castro, and in this podcast, we talk about men's self-improvement pagdating sa health, relationship, finance, business, and leadership. Yan. Kung first time mo lang to nakinig or bago ka pa lang, guys, make sure to like, subscribe, and follow us dito sa YouTube namin or sa Spotify namin kung saan ka man nakikinig para malaking tulong yan sa amin mga sob, no? Na mas makapag-create pa, makapag-produce pa ng mga valuable contents para matulungan tayong lahat kung paano maging successful sa buhay. Anyway, anytime naman, pwede ka naman mag-unsubscribe, di ba? Yun. So, kumusta kayo mga sob? Kumusta kayo mga timawa? Kumusta mga timawa? Anong balita? Ganap? Anong ganap? Anong update? Anong balita sa'yo, sob? Tayo? Tuloy-tuloy tayo ngayon, no? Kanina nag-meeting lang tayo tungkol sa ating event this January. So, daming ganap ngayon, guys. Very, very busy ang Timawa Podcast nyo. Pero very happy din kami kasi for sure, napakarami naming ilalabas na mga malulupit na content ngayong 2024. Yes, kahapon lang malupit ang guest namin, Marvin Favis. Shout out Sob Marvin, no? Ratrato guys, sunod-sunod ang guesting namin bukas. Excited din ako bukas. Secret yan kung sino. Secret pa? Oo, secret pa yan. Pero yun, very exciting. And of course, syempre, January 28, New Year's resolution. Gusto mo matuto paano build ng wealth, no? Or how to achieve your financial goals this 2024. Umattend ka January 28, 9 a.m. to 5 p.m. Early bird rate, 499 pesos. Solid yung lineup ng speakers. And let's all learn how to be more abundant and prosperous this 2024. Yan. Attend kayo dyan, guys. Solid yan. Yeah. Ako naman, Sob, yun yung excitement ko ngayon, yung mga events natin. No? Timawa Podcast. Sales course. Walang bago, walang ganap, guys. Nakaano kami ngayon. Huwag kayong mag-expect na may mga bago kaming pupuntahan, travel or puro trabaho lang kami ngayon 2024. In the zone ng trabaho. In the zone kami kasi Year of the Dragon. Momentum no? Kailangan yung galawan pang dragon din. Bubugan ng apoy. Bubugan ng apoy, kumakain ng uling. Shoutout natin muna ang mga sob natin, no? Pasensya na kayo mga sob sa mga previous episode, nakakalimutan namin mag-shoutout. Paalala nyo na sa mahal na mahal namin kayo. Nako. Pasensya na talaga. Sorry mga sob. Shoutout na natin. Babawi tayo. Rafael Kangel 7144. Shoutout. Or Rafael C. Angel yata to, no? Anyway, thank you Timawa Podcast and thank you Sir Franklin. So episode natin to ni Franklin. Fruitful motivational sharing your wisdom, more God's blessing and good health to your family. Maraming salamat, no? Sob Rafael. Correct. Si Elam 5251 naman, sabi, thank you mga Sob. Knowledge is power talaga and I feel empowered as a part of this new generation. Let's go, 20k views. Nga pala mga Sob, 16k views na tayo kay Franklin episode namin. Pag umabot yan ng 20k, mamimigay daw siya ng 5,000 pesos to the lucky winner at free enrollment nga ba? Free enrollment sa MSB. Free enrollment sa MSB Academy. Kaya panoorin nyo na yan. I-share natin mga Sob para ma-achieve natin. 4k views na lang. Saglit lang yan. Mabilis lang yan, di ba? Correct.
Solid lagi, sabi naman ni Kings, amazing videos. Solid lagi ako nanonood ng Timawa Podcast at podcast ni Coach Franklin. Dami ko din natutunan. Salamat, napaka-solid episode na to, Coach. Thank you very much, Sob. Yun. Kings, amazing videos. At last, sabi naman ni Mark GG1638, grabe, sobrang daming realization, raming learnings, nakikinig while doing school projects. Yun, mga kabataan talaga ang mga sagot sa hindi, ang mga nakinabang at mga na-inspire sa episode natin kay Franklin. Correct. Diba? Pwede nga natin gawin, Sob, yung mga, kasi daming nagko-comment dyan, mga inspiring din yung comment nila. Gagawin ko, screenshot ko yung comment nyo, tapos ipopost ko sa YouTube, sa Facebook natin, tsaka sa community. Parang highlight, parang ganun. Correct. Comment, highlight, whatever. Basta ganun. Pag na-inspire ako sa mga comment nyo, sasagot namin yan isa-isa. Binabasa namin yan isa-isa. So, comment lang kayo ng comment dyan, guys, para mag-interact din tayo dyan. Yan. So, ano bang pag-uusapan natin sa episode na to, Sob? Yan. Napaka-exciting. Ang hirap ng transition, Isip ko, nung ka nagkasalita ka. Nag-isip ko, paano ka ba ito transition sa episode natin? Wala nang transition. Rektahan na tayo, no? Sa episode na to, pag-uusapan natin, kasi ngayon, Sob, kagaya nga nung sinabi ni Marvin, di ba? Kung ikaw, meron kang cellphone, meron kang smartphone, meron kang internet, meron kang laptop, kasalanan mo nga pag di ka pa kumita. Correct. Ng pera. Correct. Kasi yun nga, sabi niya, 'di ba, isang magandang business ngayon, hindi mo kailangan ng malaking puhunan or mga produkto. You can do affiliate marketing, TikTok shop, online selling. Dami. Si ano nga, 'di ba, si Payong, si Jo Marie. Grabe. Affiliate, pero palong-palo. Alam ko nga nakapagpatayo ng resort yun dahil sa pag-affiliate. 'Di ba? So, since yan ang trend ngayon, yan ang mga uso ngayong negosyo, online selling. At kaya ngayon, yan ang pag-uusapan natin sa episode na to. Anong pag-uusapan natin? Anong mga i-discuss natin ngayon, Sob Pao? Pag-uusapan natin sa video na to, mga Sob, ano nga bang mas maganda? Traditional business o online selling? Yan. Kasi ngayon, hindi na lang traditional business owners ang mga namamayagpag or successful. Ang dami ngayon, kabataan. Correct. Dami ngayon, online seller. Actually, pabata yung mga Pinoy na kumikita ng pera. Yung isa kong kilala, 3 years old lang kumita pera. Nag-online selling Ano binenta? joke lang. Ano binenta, Dede? Chupon. So, totoo yun, no? Napakadami ngayon na talagang nag-thrive. Lalo na nung pumasok itong mga Lazada, Shopee, TikTok Shop. Ako nga, Sob, ang shopping ko ngayon, boss, damit, online na lang. Hindi ka na pupunta sa mall, no? Halos lahat online na lang ako. Laruan ng anak ko. Kasi mas madali mas maraming options, mas mura. Convenient pa. Correct. Diba? Hindi ka pa mapapabili ng mga hindi kailangan. Pag nag-iikot-ikot ka no? No, kaya kami mga Sob, hindi naman kami expert pagdating sa mga bagay na to. Kaya gusto rin naming matutunan to. Yan. Diba? And of course, pag-usapan na rin natin, ano-ano nga ba ang mga dapat nating malaman at maintindihan kung gusto nating yumaman sa online business? Yan. Diba? Big sabihin, ngayon, Sob, pwede ka nang yumaman kahit online lang. Correct. Yung pagbebenta mo, online lang yung negosyo mo. Kung alam mo yung formula. Correct. Kung alam mo yung mga dapat na gawin. Ngayon, malalaman natin yung formula. Malalaman natin. Exciting yan. Exciting. Kasi nakakatawa ba? Alam mo, yung natin ngayon, guest natin ngayon, parang meron siyang interview last year. Nga 25. Nakalagay doon. Hindi pa. Last year pa. Nakalagay doon, daang-daang libong kinikita. Tapos, early this year, tama, last year, na in-interview. Ano talaga? A year ago. Okay. Meron siyang interview na nakalagay, kumikita ng daang-daang libo. Tapos, ngayon, in-interview siya na 25. siya nung 4th quarter ng taon. So, ibig sabihin, wala pang 1 year yung pagitan na. 7 digits na income niya. Yan. Shocking. Kaya ako napapansin nyo, Sob, mga medyo maginaw ngayon ang namin kasi papunta kami ngayon ng Tagaytay. Yagat-yat. Diyan kami mag-meet up. Yes.
Itong guest natin, napakabait nito. Napakabait. Grabe, pang taga Nueva Ecija pa. Taga Nueva Ecija pa para lang para mapaunlakan ang imbitasyon ng Timawa Podcast, dumayo pa sa Cavite. Para ma-share sa inyo, guys, imaginein mo. Para lang ma-share sa inyong sikreto sa pagyaman through online selling and business. Hindi natin mapatagalin ang guest natin for today. Di pa ako tapos. Sige lang. Bopols pa. Ikaw kasi siningit mo na kasi. Na-excite ako eh. Sabihan mo naman ng Bopols yung mga listener natin. Mamaya na yung Bopols. Sige, bato mo na. Pag-usapan din natin, mga Sob. Bopols ba ang mga Pinoy? Kaya kahit mapakarami ng yumaman sa online selling, nahihiya pa rin magbenta online. Yun. Baka mabash ako baka pagtripan ako ng mga kaibigan ko Di balin ng mahirap kesa mapagtripan ng mga kaibigan. Ganun yun? Ganun yung naisip nila? Feeling ko. Okay. Kasi ganun din ako dati Kaya ayoko mag-content. Kasi inisip mo, babash babash ako, pag-itripan ka. Alam mo naman talaga sikat ka no? Until na-realize ko na wala akong pakialam sa mga sasabihin ninyo. Correct. Hindi naman kayo nagpapakain sa akin, nagpapakain sa pamilya ko Tsaka number 2, yung mga tunay na kaibigan, susuportahan ka. Yes. Hindi ka gagaguhin, hindi ka pagtitripan, hindi ka lulukoyin. Diba? Correct. So tuloy natin itong guest natin. Napakabait ito, napaka-successful pagdating sa online selling. Yes. Siya lang naman, guys, yung nagpauso ng mga pastillas na mukhang isaw, mukhang dugo. Street food pastillas. Street food pastillas, no? Kilala niyo na to, sikat na sikat sa TikTok. Walang iba kundi si Candido. Yan. Si Candy Esmundo. Yan. Candido pala, sorry. Candido. Candy Esmundo. Correct. No, nalilito yung mga Nalilito daw yung mga buyers, yung mga correct. netizen. Yan. Kaya yung mga natin dyan, yung mga sweeties dyan Mga sweeties. Ito na. Exciting tong episode na to. Makakasama natin. Yung isang sweeties natin dito sa likod, nakatulog na Parang naparami ng sweets yata. Naparami ng pastillas. Ng street food pastillas. No? Sobrang lapit nun, Sob. Kasi grabe yung creativity niya. Grabe. Lintik, isipin mo naman. Pastillas Na ano mo pa, na-innovate mo pa. Correct. Paano yun? Paano mo naisip yun? Na-inspire nga ako dun. May balak ako ngayon, boss. Ano sa'yo? Ha? Ano sa'yo? Leche flan. Leche flan na. Mukhang balot. May pipili ba doon? Ano ba yan? Makapuno. Meron pa siya isa yung mabenta niya ngayon. Milky Makapuno. Milky Makapuno. Buy one, take one. Click nyo lang yung yellow basket. Nagbenta bigla no? Kasi yumaman to Gusto rin natin yumaman di ba? Ko content ko yan para kay Jo Marie. Ayan, para kayo hindi na grade 2. Napakatamis. Bulok na kabagang ko Sa dami na nakain ko. Bumili na kayo. Para kayo hindi na grade 2. So, mamaya, pag-usapan natin yan, interviewin natin kasi gusto ko rin talagang matuto rito, especially itong himayin natin yung utak niyan, napaka-creative niyan. Especially itong wife ko, nag-online selling na din ngayon. Yung Cheese Cosmetics, baka naman, guys, check nyo yan. Cheese Cosmetics sa mga correct. Gustong magpaganda. May pala ako, ito legit, may bago kaming business. Cookies naman, cookies. Okay. Kaya magpapaturo din ako mamaya kay Candido paano siya ginawa. Anong punchline? Hindi, legit na. Wala lang kasi naniniwala sa'yo ngayon sa simula nung sinabi mo yung makahiya chips. Kaya, mamaya, sure na to. Ako. May re-release kami na cookies. Abangan nyo. Lapit na yan. Anong itsura? Cookies na mukhang balot? Hindi. Basta normal cookies to. Normal cookies. Hindi na yun, boss. Kailangan may may mga flavor to. Kailangan catchy na yan. Mukhang kwek-kwek. Hindi, di ba? Alam mo yung parang, kunyari, mga Jayco, yung may KitKat, may matcha, donut. Ito, ilalagay namin sa cookies. KitKat cookies. Sarap yan Sarap yan isabay sa kape. Sakto. So, papunta tayo ngayong Tagaytay. Yan. Makakabili naman tayo sa favorite natin bilihan dyan sa mahogany ng kape. Hazelnut. Favorite namin yan. So I'm sure excited na ang mga Sob, mga Timawa na mapakinggan, marinig ang storya ni Candy Esmundo. Lahat tayo matuto sa kanya. Pero bago ang lahat ng yan, bibitinin muna namin kayo. Panoorin nyo muna tong video na to.
Aside sa pagiging host ng Timawa Podcast, our main source of income is being an investment consultant in the finance industry. Kung gusto mo ng side hustle at maging part ng organization namin, click the link in the bio of our TikTok profile at mag-register sa career opportunity and side hustle. We are excited to see you and become part of our organization. Ayan na. Welcome. 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 Sweetie. Yan, thank you sa pag-invite. Thank you. Welcome to Timawa Podcast, Candy. Ayan, hello sa mga Katimawa Podcast. Yan, so mga sweetie. Sweetie ba, sweeties? Yes, hi sweeties. Hi sweeties, diba? So, welcome to Timawa Podcast. Grabe, maraming salamat. Pinagbigyan mo kami. Yes. Mukhang malayo pa yung pinanggalingan mo. Dumayo pa yan. From Kabanatuan pa. From north to south. Yes. Kamusta? Anong kinakabisihan mo ngayon, sweetie? Ayan, syempre ang kinabibisihan natin is negosyo. Ayan, dyan naman lagi Most of the time, yan talaga yung isang bagay na ginagawa ko. Or most of the time, negosyo. Ayan, yan yung isang bagay na pinagkakaabalahan. And then travel. Travel? Ayan. Yes. Mahilig ka I love to travel. Mahilig. Magkakasundo tayo kasi isa rin yun sa mga lagi namin ginagawa ni Sobleo. Anong favorite destination mo? Thailand. Ayan. Wow. Uy, the best doon. Yes, I left my heart in Thailand. Sobrang sarap ng pagkain, yung culture. Kaya gusto kong bumabalik doon. Parang street food pa lang, panalo na. Yes, di ba? Busog na busog. Ang sarap. Correct. Sino kasama mag-travel? Usually family, dinadala ko yung family ko. And then last time, yung mga staff ko. Staff. Yes. Anong relationship status ni Candy? Single. Single. Very single. Willing to mingle? Yes. Dineclare na. Dineclare na. So, baka Timawa. Ready to eat. Dineclare na. Okay. So, ibahin na natin yung topic kasi hindi relationship ang pag-uusapan natin yun. Negosyo. Yes, negosyo. Online selling kasi Candy, gusto naming matuto ngayon sa'yo kasi kami, yung wife ko nag-start ng business, online business din, online selling din ng cosmetics. Si Sob Pao may bago daw. Cookies naman. Cookies daw na mukhang balot, tama? Mukhang balot. Mukhang balot. Street foods din inspired kay hindi, iba. Inspired kay Candy. Cookies na mukhang balot. Grabe yun, sobrang extraordinary. Mukhang tok neneng. Hindi, yun? Candy, biscuit talaga. Cookies talaga. So kami, gusto namin matuto ngayon sa'yo ng mga paano ba gagawin natin dito, no? Paano ba kung gusto naming magsimula sa pagnenegosyo or pag-online selling? Ikaw ba, aside from dito sa Candido, meron ka bang iba pang business? Yes, nagkaroon ako before ng restaurant business, traditional traditional business, pero hindi naging okay. And then nag-try din ako, meron din akong iba pa, mga spices na mga nakabattle, ayan, ang anghang sa'yo, taste of spice, pero ito talaga yung pinaka-business ko first, and ngayon thriving talaga yung Candido Sweet Goods. Online business. Yung iba, yung dati, wala na yung mga yan? Yes, yung restaurant, wala na siya. As I say, traditional business, medyo mahirap. Pero itong Candido Sweet Goods, very easy to handle. Hindi ako masyadong nahirapan. And then, ito talaga yung dito ako nakafocus ngayon. Dito talaga. Okay, so, masasabi mo ba na itong traditional business versus online, mas okay talaga tong online kumpara sa traditional? Kasi may experience ka pala pareho no? Actually, masasabi ko talaga na mas okay yung yung online business. Kasi imagine, pag nagput ka kasi ng traditional business, unang-una babayaran mo yung renta, electricity, water bill, sobrang hirap. Like yung yung restaurant ko before, nagtayo ako sa Santa Rosa, doon malapit sa amin. Imagine, pag nagtayo ka ng restaurant, sino ba yung customer mo doon? Yung mga tao na malapit lang sa area. Correct. Paano kung nasagad mo na yung market cap, halos lahat ng nasa area nakatikim na ng mo? Hindi man yan lagi doon, kasi mauumay yan doon sa specialty mo. Hindi yan laging bibili sa'yo. Correct. Pero imagine, this online business na ginagawa ko ngayon, nagbebenta ako online, hindi ako nagbabayad masyado ng renta sa mga pwesto ko. Ang dami ng mga tao nagsasabi sa akin, ba't daw hindi ako magtayo ng pwesto sa SM? Kasi most of the time, tinatawagan kami ng SM, Robinson, na magtayo kami ng pwesto sa kanila. Pero hanggang ngayon, hesitant ako. Kasi bakit ako magbabayad ng pwesto kung mas maganda naman sa online? Imagine, hindi ako nagbabayad ng bill, tubig, or kahit anumang pwesto, magbabayad ng tao na pupunta doon. Pero ang customer ko,
Luzon, Visayas, and Correct. Mindanao. Ang laki ng market. Diba? Paano Correct. magtatayo na tiga Santa Rosa lang ang bebentahan ko kung kaya naman buong bansa bentahan ko. Galing, no? Imagine hanggang ngayon nare-reach namin Luzon, Visayas, Mindanao. And sometimes, pati yung mga OFW sa ibang bansa, Wow. nagdi-distributor and reseller sa amin. Oh, so Diba? global na pala to, no? Yes. Oo nga, Napakagaling. Tama kasi pagka traditional business, limited ka sa, kumbaga, proximity or yung Oo, location mo limited ka lang dun eh. Oo, Correct. kahit anong sarap nung Yes, ano mo, hindi naman oo. laging araw-araw kakainin niya ng tao, Totoo. di ba? Maaaring pumunta sa'yo, bumalik sa'yo yung customer mo 2 to 3 times. Mm. Siyempre, maghahanap na yan ng something Correct. bago eh. Correct. Diyos mo, paano, hindi mo naman pwedeng ilipat yung restaurant mo from Santa Rosa papunta ng Bulacan, ng Tarlac. Oo. Diba? Tsaka As much- magastos yun. Oo. Gusto ko magkaroon din ng customer ng Tarlac or Bulacan. Paano? Ang layo mo. Correct. Diba? Yun doon na pumapasok yung online business na sobrang laking opportunity talaga and sobrang Oh my madali gosh. kumita. Diba? Correct, yeah. So ngayon, let's do a point A check muna, no? Para sa Sure. mga nakikinig sa atin na mga first time pa lang, baka hindi pa nila napapanood yung mga interview sa'yo or first time ka lang nilang makita. Ikaw ba ano bang point A mo or background mo? Like, kayo ba talagang taga Tubong Nueva Ecija na kayo? Yun. So ako, born and raised ako sa Nueva Ecija, Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, dyan talaga ako pinanganak and pinalaki. So kung tatanungin ako, palaging tinatanong din sa akin ng mga tao, nanggaling ba ako sa mayamang angkan? Yan. Ayan, yan kasi, di ba, misconception pag Correct. nakikita nila that your business is thriving, lumalago yung negosyo mo, akala nila, napakadali sa'yo kasi nanggaling yan sa mayamang pamilya for okay. sure. Yeah. Lagi ka Bakit? dyan. Huwag kang mainggit dyan kasi may capital yan. Yan yung laging, di ba, laging sinasabi. Pero you know what? The misconception na ako ay galing sa isang mayamang pamilya, hindi po. Okay. Nanggaling ako sa isang angkan na hindi halos, talaga, as in literal, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil literal talaga na walang pampaaral. So, yung mom ko, hindi din siya nakatapos ng pag-aaral. Even yung mga kapatid niya. So, yung family namin o yung angkan namin, walang kotse. Yung tipong barely talaga pag nagka-tricycle, masaya na. Yeah. And then, sabi ko nga, hindi talaga ako lumaki ng ganun. Hindi kami namulat sa isang mayamang pamilya. So, kwento ko lang din kung paano ako nag-start. Okay. Ayan, nag-start ako ng negosyo nung college student ako. Nung nag-college student kasi ko, mula bata ako, hanggang pagpunta sa college, wala akong ibang gusto kundi maging arkitekto. Yun talaga yung pangarap ko As in, I love arts. Okay. So, gusto kong maging arkitekto, mag-design ng bahay. Kaya- So, wala akong ibang pinangarap. Si Candy, magiging arkitekto yan. Pero you know what? Minsan talaga may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na delay ako graduate. Okay. Nagkaroon ako ng INC. So, sa Cabanatuan ako nakatira, nag-aaral ako sa Tarlac State University. Nang dahil sa INC na yon, na-delay ako graduate. Anong INC? Incomplete. Akala ko Iglesia ni Cristo. Subject Subject. yun. Incomplete ka. Incomplete. Yung incomplete na yon, hindi ko naayos na agad o hindi siya naayos agad. Oo. And yun yung naging cause, ba't ako na-delay graduate? Okay. And imagine yung magulang mo, mga kapitbahay mo, they are expecting na makakagraduate ka on time. Especially, ang taas ng expectation. Architect eh. Oo. Ang taas ng expectation sa akin ng magulang ko kasi I'm doing good naman. So, naranasan ko pa ilaban ng school ko sa ibang bansa. And then, pero nangyari yung INC na yon, I feel so lost. Nandun ako sa lowest point ng buhay ko. Kasi di ba, aminin na natin, wag na tayo magpaka-hipokrita pare-parehas. Kasi di ba, pag delay ka graduate, ano ba ang tingin ng society sa'yo? Failure na. Bobo, tanga, walang Aray. patutunguhan. Ouch, ang sakit naman nun, Di ba? Candy. Yun yung realidad. Ako kasi 7.5 years ako sa kanya. Ikaw ba? 7 years. Mabuhay ang mga 7 years sa Mabuhay. college. So gusto ko lang sabihin din sa mga nanonood dito, it doesn't matter if you're delayed, graduate. Yeah, correct. It will not dictate your future. Correct. Alam mo ba, naranasan ko lumalakad ako sa daan. Alam mo naman yung mga kapitbahay, di ba? Lumalakad ako, hindi ako makatingin sa mga kapitbahay. Kasi every time na makakasalubong ko sila, tanong nila sa akin, Candy, kailan ka gagraduate? Oh my God. Pati mga kamag-anak mo. Yes, pag may reunion, Sa kailan ka ba reunion. talaga gagraduate? Ako umiiwas ako dati sa reunion. Imagine, so parang, alam mo yun, ang tingin ko tuloy sa sarili ko, I'm a failure. Ito na ba yung endpoint ko? Parang, oh my God, ang tingin sa akin ng lahat, bobo ko just because delayed ako graduate. Yun kasi yung society, di ba? Yeah, correct. Di ba? Hindi, wag na aminin natin yung talaga yung tingin ng mga tao sa delay mag-graduate.
graduate. Sabi ko noon, okay, delay ako graduate. Umaasa ako sa magulang ko sa ano. Sabi ko mag-apply nga ako ng trabaho para hindi naman ako nakakahiya. Kasi pag delay ka graduate, may mga time kang open eh. Correct, diba? correct, Yeah. So sabi ko, sige mag-apply nga ako sa milk tea shop. Ginawa ko noon, first time ever ko nag-apply ng trabaho, nagpasa ako ng resume sa milk tea shop. So yung milk tea shop na yon, intay ako ng intay, 1 week na, 2 weeks na, walang dumating sa akin na parang okay, na-hire kita. Nag-apply din ng call center, nag-apply din ako ng mga 512. Kasi Nahirapan ka Oo. matanggap. yes, alam mo kasi gabi-gabi, parang sobrang kahihiyan ko, nalo-low moral ako. Baka siguro pag nagkaroon ako ng trabaho, hindi na ako masyadong nakakahiya. Di ba? Parang, oh my God. So sabi ko, walang tumawag sa akin. Lalo ako nandumo. Oh my God. Sabi ko, walang tumanggap sa akin. Pero ngayon, nagpapasalamat ako na hindi ako natanggap sa mga trabaho na yun. Okay. Because that led me to Candy the Sweet Goods. Baka ako natanggap ako sa milk tea shop na yun, sabi ko nga, Diyos may baka manager ako. I mean, hindi ko maiisipang mag-business. And then, yung time na yun, sabi ko, nawala pa yung yung lola ko. Kasi growing up, makalola ko. Very lola's girl ako. Nawala yung lola ko, nagkaroon siya ng lung cancer, nawala kaming enough money pampagamot. So yun yung naging parang heartbreak ko. Delay na nga ako graduate, nawala pa yung lola ko. Imagine kung gaano kasakit mawala ng lola. Kasi mahirap, wala namang, hindi man uso nun yung insurance pa eh. Yes. Napakasakit mawala ng isang lola, lalo na't lola's girl ka, na makita mo na dahil wala kayong pampagamot. Doon ko na-realize, Candy, I really hate poverty. Doon ko talaga nasabi, I really hate poverty. Candy, for things to change, you have to change. Correct. Sabi ko, kung wala akong gagawing bago or wala akong gagawing pagbabago sa buhay ko, walang magbabago. Sabi ko, hindi na pwedeng maulit just because of poverty, mawawalan ng mga taong mahal sa buhay. So yung ginawa ko noon, sabi ko, dahil yung parents ko po na nagtitinda na silang pastillas, pero yung mga piso-piso lang sa mga tindahan, alam mo yun? Yung mga may May toothpick. tindahan kami. May idea na yung parents ko sa paggawa ng mga pastillas. So yung ginawa ko noon, sabi ko, okay, magdala nga ako sa school, pero mahihain akong magbenta eh. Okay. Putang ina, sabi ko. anong kanyan? Grade school? High school? College College po. na. Oo, college. Kasi delay ako graduate eh. Sabi ko, para naman di ako nakakaya, hindi ako aasa sa baon. Ang natapangan ko, nahiya ako kasi gusto ko ng pagbabago sa buhay ko. Okay. So yung ginawa ko noon, sabi ko, okay, nagpaturo kay mami. Ang ginawa ko, gumawa ako ng pastillas. Okay. Sabi ko, hindi pwedeng maging ordinary pastillas na to. Okay. Unang beses na ginawa naming pastillas noon, puting pastillas, meaning milk siya, nilagyan ko ng malaking cheese sa loob. Pinasukan ko siya, ginawa ko siyang bilog. So para pag kinagat siya ng customer, may alat, may keso, nagbe-blend yung milk and cheese. Correct. Sabi ko, ginawa ko kagabihan, chinat ko lahat ng mga kaklase ko, best, bili ka ng masarap to pastillas, saka Tupperware siya, na 12 yung laman. Alam mo yun, tuwang-tuwa ako, kasi meron 3 sa aking umorder. Okay. Doon na nag-start yung business ko, may 3, oh my God, para sa isang mahiyaing estudyante. Sobrang laking breakthrough na may 3 nagtiwala sa'yo. Imagine, nasa Kabanatuan ako, dinadalo ko yung papunta Tarlac, bit ko. And then, dumami yung customer ko. Tinapangan ko na talaga yung hiya ko. Nagsimula sa 3, naging 10, naging 20, naging 30. Wala man akong kotse no, nagbabas lang ako eh. Paano mo siya minamarket noon? Word of mouth pa lang yan. No. Chat. Gumamit na ako ng social media. Okay. Pinag-chat ko isa-isa, tinapangan ko talaga. Alam mo yung gumawa akong message. Copy-paste. Sabi ko, itong mga, ang daming nag-reject sa akin, yung sinlang. Kasi doon nagsimula ang business eh. Kailangan mong tapangin niya ako. Sino ngayon yung mga binibenta mo? Mga classmates? Kaklasiko. Classmates. Na-experience ko din, bentahan yung teacher ko. Ganun ako ka-desperado na magbago yung buhay ko. Alam mo yun, nag-start ako, sabi ko, may kumita lang talaga eh. Yun lang talaga. And then doon na nag-start talaga, dumami. Imagine, para sa isang babae, bit ko yung napaka-bundle na. Dumating na sa point na 50 peraso, dala-dala ko, nagbabas lang ako. Grabe. Oo. Grind talaga, no? Yes, ganun talaga yung nag-grind ko. Sabi ko, oh my God, eto na talaga. Dahil delay ako graduate, parang hindi na din ako masaya. Okay. Alam mo yun, yung dati arkitekto talaga gusto ko, pero parang nakikita ko na yung passion ko sa entrepreneurship. Diba? May mga ganun tayong sa buhay natin. That sometimes, rejection is redirection. Na-reject ako, hindi ako natanggap, na-delay graduate, pero nagpapasalamat ako ngayon talaga na na-delay ako graduate.
Kasi kung arkitekto ako ngayon, Correct. imagine Pala yung wala akong purpose. magiging mga empleyado na matutulungan. And then doon na pumasok yung pandemic. Okay. Yes, sabi ko, oh my God, nagsisimula pa lang ako. Nakatapos ka ng architecture. Yes, graduate Tapos hindi ako. ka nagtrabaho kahit anong Hindi employment. na, Kasi hindi ka matanggap. Oo. Hindi naman. Nung working student pa lang ko, doon ako hindi matanggap. Okay. Nung nakagraduate ako, hindi ko na na-pursue yung architecture Pero hindi ka na rin talaga nag-apply. Yes, hindi na. Okay. Sabi ko nga palagi ko sinasabi, from arkitekto ng bahay to arkitekto ng pastillas. Yeah. Diba? Correct. Most of the time, ayun, doon na pumasok yung pandemic. Oh my God, nagsisimula, nakaka 100 tab na ako. Tapos pandemic, bawal daw lumabas, bawal Siya. magbenta. Nagkaroon ngayon ng online, anong tawag dyan, yung sa school. Yung Graduating na mismo ako noon eh. Okay. One sem na lang. So Wow. nagkaroon kami ng online. Ngayon, ang ginawa ko noon, sabi ko, doon ko nabasa, may nabasa ako na to, hindi ko to makalimutan. In every crisis, there's always an opportunity. yes. Ay, post yan. Yes. Ako nag-post niyan. Ikaw ba? Joke lang. Hindi ko lang matandaan. Pero, na-touch talaga ako. Sabi ko, oh my God, Candy, hindi natin pwedeng tingnan yung crisis na to in negative way. Correct. And then may pumunta sa akin. Mm-mm. Sabi niya ganyan, Ma'am Candy, pwede bang mag-distributor? Sabi ko, pucha, ano ba yung distributorship? Wala akong idea. Oo, kasi di ba from arkitekto, tumalon ako sa pagiging business owner. Ano ba yung distributor at reseller? Hindi ako nahiyang magtanong. Kasi Okay. always remember hindi masamang magtanong. Correct. It will make you a fool for a minute. Correct. Pero kung hindi ka nagtanong, it will make you a fool for a lifetime. Correct. Diba? Yeah. Imagine, anong nakakaya... Imagine sa akin nagtatanong pero may-ari ang nagtanong sa customer, ano ba yung distributor? Paano ba yun? Oo. Pinaliwanag sa akin, okay, doon na. Nag-post na ako. Nagkaroon na ako ng distributor sa Tarlac, Bulacan, Pampanga. Wow. Imagine isang estudyante lang ako noon. Oo. I was 21 years old that time or 22. Nagkaroon ako ng distributor. Wow. Imagine, doon na lumago yung negosyo. As in, from Luzon, Visayas, Mindanao, nagkaroon kami ng distributor. Pero the thing is, kung bakit sobrang bilis talaga ng pag-boom ng negosyo namin, actually, is the creativity behind the pastillas. Agree. Maraming mga tao nagtatanong sa akin, Candy, anong negosyo mo? Palagi ko itong sinasabi, pastillas. Pero palagi nilang parang, okay, there's nothing special about pastillas. Parang right. hindi sila, di ba? Oo. Pag kasi dito sa Pilipinas, pag sinabing pastillas, Normal. okay, normal. Basic lang. Yeah. Pastillas. Basic. Oo, pastillas lang naman. Pero you know what? Ang pinagmamalaki ko sa product namin dito sa Candido Sweet Goods, when I say pastillas, it's not ordinary. Yes. Sabi ko nga, nagamit ko yung pagiging arkitekto ko sa pastillas. Oo. Sabi ko, Candy, if itutuloy ko yung business na to, I want it to be extraordinary. So sa lahat ng mag-start ng negosyo dyan, palagi nyo itong itanong sa sarili nyo, if you will start a business, kailangan may something bago. Kasi aminin man natin sa hindi, ang customer nagsasawa sa paulit-ulit. Correct. Di ba? Yeah. Paulit-ulit magsasawa yan eh. Kailangan mo i-reinvent yung product kailangan mo. imagine, sinong mag-aakala na ang pastillas pwede palang maging mukhang street food? Maging mukhang sushi, fried chicken. Sobrang genius Diba? idea niya. Out of As in, ordinary. Ordinary product, pwede palang gawing extraordinary. Tsaka ginamit siya pang prank, di ba? Ng mga content creator. Maraming mga content creator bumibili sa amin. Kasi minsan nga may nagchat-chat pa sa amin, Ma'am Candy, alam mo ba yung nanay ko sinausaw sa suka kasi akala totoong kisaw. Oo. Yun, di ba? Sabi ko, if I will pursue this business, gusto ko maging extraordinary kami sa market. Kailangan may edge. Hindi pwedeng magka-carbon copy pastillas. Ang dami na ng pastillas owners eh. Yeah. Ang dami ng sa industry, ang dami na nagtitinda. Yeah. Anong something bago ang pwede kong i-offer sa market? So sabi ko, kailangan bigyan ko to ng innovation and creativity. Yes. And Yun, no? oh my God, yung sinasabi nilang pastillas lang naman, sabi ko nga, nare-recognize kami ng iba't ibang TV program. Global pa Correct. ngayon. Yes, 13 times na kami na-feature. I'm not saying this to boast, but I want to inspire na even though how ordinary, how simple your business may seem sa ibang tao, ipagpatuloy mo lang. Kasi imagine kami, minamaliit talaga kami ng mga kasi nga, there's nothing special about pastillas. Yes. Pero imagine, yan, newspaper kami, ato podcast, ayan, thank you for inviting me. Thank you Ayan. at nag-yes ka dito. Correct. Yes, different radio station, halos lahat ng channel na feature na si Candido Sweet Goods, yung pastillas lang naman na sinasabi ng iba. Sabi nga ng mga kaibigan ko ting nag-uusap-usap kami, alam mo Candy, hindi ako magugulat kung pati Viva Max pati
pati Viva Max kasi sabi nila Pwede. Animal Planet at Viva Max na lang daw yung channel na Yan hindi na. sa amin nag-feature. Shoutout mo. Shout Viva out, Max, shout baka naman. out. Viva Max Kayo nang susunod. And then nakakatuwa lang and kinikilabutan ako na isang estudyante lang na nagsimula magnegosyo na hindi ko pala akalain na ganun palang kalaki yung impact na pwede Yes. nating maibigay. Alright. Especially pag may mga tao na nagchat-chat sa akin na, Ma'am Candy, na-inspire ako sa'yo. Yeah. Dahil sa'yo, nagnegosyo ko. Na posible pala na magnegosyo kahit ganito lang yung estado mo sa buhay. Mhm. Imagine yung minsan pala the charity or one of the charity na pwede nating maibigay sa ibang tao is to be an inspiration. Yeah. Correct. Make yourself successful and I promise makakatulong ka sa buhay ng ibang tao. Correct. Matatouch mo sila, mai-inspire mo sila that they can be anything that they want. Kahit ano pa, kahit geto lang yung estado mo, kahit estudyante ka lang. Mhm. Dami nagchat-chat sa aking estudyante na na-inspire sila na pwede daw palang magnegosyo ang estudyante. Mhm. 'Di ba? Yan, humaba na ata ang aking story. Hindi, sobrang inspiring Ang niya kasi ganda. Oo. ako I agree yung innovation, yung creativity kasi eto si Kangkong Chips, Oo. hindi naman yan yung unang nagpauso din ng kangkong eh. Yes, oo. Pero parang sa kanya lang ako nakatikim nung may mga powder Flavor. flavors. Oo. Pero marami ng Kangkong Chips before. Totoo. Same with pastillas. Marami namang pastillas. Bata pa lang marketing. ako. Ano na yan, 'di ba? Mm-mm. Normal lang yan eh. Correct. Pero yung sa'yo, kaya siya sumikat na ngayon umaabot pa sa ibang bansa is because hindi ka tumigil na okay, itong pastillas na to, Oo. na nilagyan mo ng keso, ngayon viral siya sa mga content creators, Oo. sa social media, sa buong Pilipinas kasi yung creativity, yung innovation, Galing. inano mo eh. Yes, Galing. totoo. In-integrate mo siya dun sa business. Sabi ko nga, kung ang ordinaryong pastillas lang gagawin ko, hindi talaga kami marirecognize eh. Normal lang. Tsaka it's about marketing din siguro. Mm-mm. Like kung eto na, pinag-uusapan din naman natin yung online selling. Yes. Napaka-importante ng marketing. Yes. Sobrang importante. Ang dami nagbebenta ng mga pastillas. Hindi ko kiniklaim na kami ang pinakamasarap na pastillas. Mm-mm. I know. Mm-mm. May mga pastillas dyan na masarap, special talaga. Pero something na maipagmamalaki ko sa Candido Sweet Goods is we know how to market our product. Yun. We know our target market. Napaka-importante na to kung mag-start ka ng online business. Dapat you know your market. Yeah. Alam mo paano i-market yung product mo. Kahit mani lang yung binibenta mo, kahit balot pa yan or kahit ano pa yan. 'Di ba? Imagine may mga nakakariton ngayon pinipilahan ng mga Oo. ano. Ay, oo. 'Di ba? Because they know how to market their product. Yung Proben, 'Di ba? Oh. distributor na rin Naging yung Proben. distributor Totoo. na. So paano mo naman ngayon natutunan yan? Like nag-aral ka about business, nag-enroll ka ba sa Or nag-masteral ka self-taught lang ba? yan. Ayun, actually, na nag-start akong magnegosyo, lang talaga. Self-taught lang, self-learned lang talaga. Kasi, wala naman akong kakilalang business owners. First 3 years na nagsimula akong magnegosyo. 4 years na kami ngayon sa Candido Sweet Goods. So, last year lang ako nakakilala ng mga business owners. Okay. Sabi ko nga, it would be better kung umpisa pa lang may kakilala na ako. Circle Yes. ko ng business owners. Yeah. Pero, yun lang, lahat naman ng bagay natututunan sa YouTube. Yeah, correct. Sabi ko nga, ang daming mga tao, pag sinabi mo sa kanila mag-start ng negosyo or gusto daw nilang mag-start ng negosyo, kaso di daw nila alam. Oh my God, imagine arkitekto ko, anong malay ko sa pagnenegosyo? Anong malay ko sa marketing, sa sales, sa accounting? Ang Sabi layo ko na nga, dyan. yes, di ba, apakalayo ng tinalon ko sa pagbibuild ng bahay, tapos napunta ako sa pagnenegosyo. But ito lang masasabi ko, if you really want to do business, dapat alam mo paano mag-research. Yeah. So, ang ginawa ko, ayun din, learn from mistake, daily, journey, natuto lang ako sa journey. Isang technique din na masasabi ko, no? Sa lahat ng mag-start ng business dito, show your journey. Because ngayon, ang labanan ngayon, TikTok, Shopee, kahit ano pa yan, people want to be entertained. Correct. If you want to start a business, you have to entertain your audience. Okay. Imagine kami, pastillas, paano ba namin nai-entertain yung audience? Pastillas lang naman. You know what? One of the technique na ginawa ko, bakit kami nag-viral, I show my journey sa lahat ng taong nakikinig sa amin. Yes. Kung Kita ko paano yan. ginagawa yung pastillas. Nakita ko yan. Diba? Because people want to know your story. Yes. Sabi ko nga, ang binibili talaga ng tao minsan, kahit hindi pa nila natitikman yan, pero pag nai-entertain mo na sila sa video mo, bibili yan eh. Correct. Isa pa, pinapakita ko yung journey ko, pinagdaanan ko, bakit ba ako nag-start, ano yung hugot ko sa buhay. Because nagkakaroon ng
attachment, emotional attachment, yung mga customer. Yeah. Sabi ko nga, di ba, parang sinishare ko na yung architecture, delay ako graduate kasi because I want to build a community. Hindi man sila bumili sa akin, alam ko makaka-inspire ako at some point ng mga tao. And one of the things talaga, especially kung nasa food business or kahit anong business ka pa, show your journey. Sabi ko nga kung mag-start ako ngayon ng business ko ulit, kasi may mga balak akong pasukan or build ulit na brand, I will show my day one. Ido-document mo, no? Yes. Sasabihin ko, hi guys, this is Candy Esmundo and this is day one of my business. Papakita ko sa kanila yung day one up to ano. Kasi si Candy the Sweet Goods, napakita ko sa kanila na 10 pala order ko, 20 pa lang order ko, dino-document ko yan sa Facebook page. Wala pang TikTok, TikTok shop. Oo. Facebook lang talaga kami nagbenta noon. As in, walang TikTok shop. So sabi ko noon, pag nakakabenta ko, picturean ko yan. Then, ipapakita ko yan. Thank you sweeties sa 20 orders. Hanggang nagugulat sila, naging 200, 300, 1,000 na yung papa-order namin, 5,000. Alam mo, magchat-chat sa akin, grabe, Ma'am Candy. Dati, 20 pa lang yung napapa-order mo, nasubaybayan na kita. Kiniklaim na nila na nakasubaybay sila sa journey ko. Kaya parang nagkakaroon ng attachment. Di ba sa PBB? Yung mga artista doon, di ba? Ngayon, sikat na sila ngayon. Anong sasabihin natin? PBB pa lang yan, napapanood ko na yan Di ba? Just like, ngayon yung viewer mo, parang nag-journey kayo together, no? Yes, nagjo-journey kami together. Parang kiniklaim nila, yan si Candy the Sweet Goods, si Ma'am Candy. Nakita ko na yan nung nag-start pa lang hanggang ngayon. I'm so proud of you. Na-inspire po kami sa story mo. Imagine, di ba? Yun yung number one technique. Ipakita mo paano ginagawa yung product mo. Ano mo, for example, nalugi ka, show them. Be authentic. And napaka-importante, if you will make content, consistency. Kasi hindi lahat consistent eh. Imagine ako, ito yung isang bagay na ano ko eh. Ako, dati hesitant akong gumawa ng mga content. Kasi pagak yung boses ko eh. Meron kasi akong laryngosil eh. Anong term mo yan? Anong term? Pagak? Pagak. Malat. Paos. Kasi di ba parang ako hesitant ako, oh my God, baka sabihin nila, paos ako, ganyan. Especially, kasi meron pa akong laryngosil, so medyo lumalaki yung ng larynx ko, kaya nagkokos siya ng hoarseness, pero hindi naman siya parang life-threatening. And then, kaya malat yung boses ko, yung larynx ko, hindi siya normal. So, sabi ko, gagawa pa akong content kasi baka sabihin nila, iluwa ko yung plema ko, ganyan. Kaya nga pag na-invite ako mag-talk, palagi ko sinasabi, don't worry, hindi po ako nagkaraoke kagabi, kaya hindi po ako malat. Imagine ang isang pagak na boses, na gaya ko, nakakapag-content. Diba? Yeah. Nakakapag voice over. Kung makikita nyo yung TikTok ng Candy the Sweet Goods main, halos lahat doon may voice over ko. Alam mo, nung unang nagvo-voice over ako, sabi ko noon, nakaka 20 times, 30 times, yung tipo putang ina, parang tutuloy ko pa ba to? Kasi alam niya, mahirap mag-voice over. Mahirap niyan. Mahirap yan. Minsan nagkukulong ako sa kwarto, nagvo-voice over ko, tapos may biglang papasok. Putang ina, ulitin ko na naman. Diba ang hirap? Pero sabi ko, etong weakness ko, yung insecurity ko na to, pag ito tiningnan ko, hindi ako yayaman. Tama. Sabi ko, try ko. Nung una, may mga nagko-comment, ba't po kayo paos? Nag-video kayo po ba kayo? Hindi ko pinapansin. Imagine, yung video namin, nakaka-gain kami ng 6 million, 7 million views. Nagva-viral ang isang pagak na boses. So sa mga nanonood dito, if you want to start a business content creation, especially hindi naman na tayo traditional ngayon, pag nag-start ka ng business, automatic that mag-build ka ng TikTok, Facebook. Don't be shy to do voiceover. Imagine ako na lang yung isipin nyo, isang pagak, how much more kayo na magaganda yung boses nyo, di ba? So ang isang pagak nakakapag voiceover, how much more ka pang nanonood dito, for sure maganda yung boses mo. So use your voice, use your yung life mo, yung journey mo to show them bakit ba sila kailangan bumili sa'yo. Napaka-importante nun. So sobrang naging effective nun na wag mahiyang mag-voice over. Pinaka-importante talaga sa journey is to start. Yung first step talaga. Mahirap. Lahat naman ng bagay mahirap sa simula eh. Correct. Naranasan nyo yung nag-voice over kaya tapos pinakinggan nyo yung napaputang ina ka na lang kasi kakilabot, nakaka-cringe. Tapos iisipin mo pa, ipapost ko ba to? Hindi. Ipapost ko ba to? Hindi. Alam mo yung cringe, talagang kikilabutan ka. Pero lahat naman ng bagay, mahirap lang talaga sa simula, di ba? Imagine kung nahiya ako, baka walang Candy the Sweet Goods ngayon. Ano ngayon sa journey mo na yan? Ano yung parang pinaka rock bottom mo? Rock bottom ko? Or wala?
Parang paganda ba ng paganda o may mga nag-ano ka rin, mag-setback ka rin bang na-experience? Hindi naman siya totally sobrang rock bottom, pero especially sa akin na wala naman talaga akong idea sa pagbibusiness. Dumating kami sa point na sobrang dami naming napapa-order. Okay. Ito yung isang bagay na problema ng mga business owner pag walang pa-order. Pero problema din pag madaming order. Diba? Good problem. Okay. Pero kami yun nga, sabi ko nga, pag walang order, nakaka-stress. Pero pag pala madaming order, stress din. Pero good problem yun. Correct. Gusto ko yun. Pero dumating kami sa point na, siguro, eto yung mga business owner din. Minsan kasi, di ba, sa TikTok, hindi ka naman nakakapag-close agad eh. Oo. Maglalagay ako ng stock dyan, for example, 5,000. Minsan naman, hindi naman ganun kalaki eh. Matutulog tayo. Paggising ko, oh my God, sabi ko, sabog ang order. Kami production, kami nagmamanufacture, kami gumagawa Yeah. Sabi ko, sabog ang order. Paano namin to aanuhin? Dumating kami sa point na 24 hours na akong gising. Talaga nagtutulong din ako. Shucks. Sabi ko noon, Bakit yun ba talagang walang Freshly makina? made. handcraft. Freshly. talaga. Yes. Nakikita ko sa TikTok niya. Maraming nagtatanong nga sa amin kung may moldings daw ba kami. Kung makikita nyo po yung mga sushi, street food, papi, iba't iba, lahat yan handcrafted. So hindi kami gumagamit ng moldings kasi pag gumamit kami ng moldings, hindi siya magiging ganun ka-realistic. So imagine street food, Iso, Betamax Sushi, daming order. Makapuno, Sampalok. Sabi ko, paano ko ba ito ipupulfill? So doon ko natutunan talaga na minsan pala talaga, kailangan lagi tayong prepared. No matter how big yung dream natin. For example, target natin, 20,000 products a day. Tapos, minsan kasi nagiging swapang tayong mga business owners eh. Gusto natin ganun karami. Pero ang tanong, handa ba tayo? Kaya mo ba? Kung darating yung ganung karaming orders. Diba? Huwag kang wish ng wish eh. Sabi lagi ko itong sinasabi, first, ayusin yung system. Yeah. Correct. And then, tsaka ka humiling. Kasi tayo hiling ng hiling. Pag nandyan yung order, ano nangyari? Anong nangyari sa amin? Late dispatch. Nagkaroon kami ng sobrang daming late dispatch. To the point na galit na sa aming mga customer kasi hindi namin maibigay on time. So nagkaroon kami ng penalty, pero hopefully ngayon hindi naman na ito nangyayari sa amin kasi naayos ko yung system na. So lesson learned. So napaka-importante na to always be prepared, especially pag nasa e-commerce business ka. Dapat napaka-importante na maibigay mo yung product on time. Correct. Yung laging handa. Kung humihiling ka ng maraming order, make sure na handa di inventory mo. Correct. Napaka-importante nun. Yeah. So, ngayon, kung na-overcome mo na yung challenge niyan, ngayon, sa present, ano yung mga challenges mo pa ngayon? Ayun, mga challenges ko ngayon. Siguro yung pag-handle din minsan ng tao. Okay. Kasi parami kami ng parami ngayon eh. Sabi ko nagsimula na ako lang eh. Ako lang talaga. Ako editor, videographer, lahat, delivery, ako yung nagagawa. So up to now naman ako All around. Yes, diba? Marketing, sales, operation, management, totoo ikaw yun. lahat. Oo. Kasi especially, ito yung mga common mistake na nagsisimula magnegosyo. No? Pag nagsimula silang magnegosyo, kuha agad ng 5 tao. Diba? Mali yun, guys. So pag nag-start kang magnegosyo, especially startup, literal na startup, sarili mo muna. You have to learn every department. Sales, marketing, lahat. Hindi po pwede na umpisa ka pa lang, tamad ka na kasi gusto mong iasa na agad sa iba. You have to know the process sa lahat ng papasukan ng negosyo mo. Pwede kang kumuha isa lang, pero yung iba OA kasi 5. Ano nangyayari? Nalulugi agad sa labor. Yeah. So ako noon, lahat natutunan ko, editing, videographer na wala naman akong kaalam-alam before. So nung nag-start ako noon, ako lang, nagkaroon ako ng isa. Ngayon, dumami na talaga kami ng marami na kami ngayon. So, sabi ko, mahirap pala talagang mag-manage ng tao. Mientras palang dumadami, sobrang hirap. May mga time na I feel betrayed. Kasi naranasan niya, minsan kasi may mga tao tayo na most trusted talaga eh. Naranasan kong nakawan ako ng staff ko, ng 100,000, na hindi ko namamalayan. Kasi, especially, ito pa pinakamasakit din sa ibang business owner, di ba? Parang yung pinagkakatiwalaan mo yung mga staff mo na yun. Yan, minahal mo na rin. Minahal mo, tapos magugulat ka, aalisan ka na lang bigla without any reason. You will feel betrayed. Pero yun yung isang bagay na nagiging struggle ko kasi minsan na-attach ako sa mga staff ko. I treat them as family kasi eh. Naniniwala ako na yung mga staff ko, sila talaga yung lakas ng negosyo ko. Kaya tinuturing ko talaga sila na parang family ko, tapos pag may umaalis sa akin before, nasasaktan ako. Kasi sabi ko, may mali ba akong ginawa? Ano bang ginawa ko? Bakit sila umaalis? Kangkong na pala yung gusto nilang ano-ano.
Kangkong na yung gusto nila. So, yun. So, dun ko na-realize na minsan pala, hindi natin pwedeng isisi sa atin. May mga tao talaga na malikot yung utak nila. And dapat lagi tayong handa dun. Huwag magkaroon ng masyadong emotional attachment. People come and go. Oo, people come and go. Correct. Sa business, ganyan talaga. Sabi ko nga, if you stay, thank you. Thank you, Lord. If you don't stay, I wish you well. Yeah, God bless sa'yo. Diba? Ganun lang eh. Correct. Huwag natin masyadong dibdibin, pero sa mga nagsimula talagang magdegosyo, pag una kang inalisan ng staff mo, sobrang sakit. Parang na-heartbreak ka kasi sila yung kasama mo sa journey mo along the way. Hindi mo ini-expect na ito iiwan akong biglaan without any big reason lang, yung mga ganyan. Correct. So ngayon, ang isa sa goal ko talaga is to train my staff well. Yung talagang every system ng namin, gusto ko matrain ko sila na to be the best sa kung anong ginagawa nila. Yun po. Makinig ka, boss. Oo, bakit ako? One man lang dapat, one man team pag nagsisimula. Ito kasi, hindi pa nare-release yung cookies. May personal accountant, private accountant na. May lawyer. May lawyer na. Videographer na. Ikaw muna lang. Ako muna lahat. Totoo yun. Mahirap kasi. Tama. Yung expense, wala ka pang kinikita pero yung expenses mo. Laki din ang On overhead. the top na. Eagles. Wala ka pa namibenta. Eagles ka na eh. So, yung Candido, solo mo yan? Wala kang business partner dyan? Yes, solo siya. Solo po. Okay. Galing, no? Grabe, no? Solo siya. So, 22 ka lang. Hindi lang. Yes, College ka pa no? Oo. Pero nito siyang pandemic pumutok 3-4 years ago, no? 4 years pa lang 4 years talagang na, makakonsider. What's next for Candido? Anong vision mo sa kanya? Actually, pag tinatanong ako, ano bang vision ko kay Candido? Palagi ko tang sinasabi na malaki, mataas talaga yung vision ko kay Candido. I want to dominate the pastillas or sweets market dito sa Pilipinas. Gusto ko makilala kami all over the Philippines. Ma-invade namin talaga yung market na pag sinabing pastillas, Candido Sweet Goods yan. So, ganun kataas talaga yung ano ko, and I want my business to be to be a movement din na magsilbing inspirasyon siya sa maraming aspiring entrepreneurs talaga. O kasi dati sabi ko nga ang goal ko lang to earn. Yun lang talaga. Correct. Kasi pag nagsisimula kang magnegosyo, all you want is to earn. Pero ngayon nandito na ako sa point ng buhay ko na I want to earn while making an impact. I want gusto ko magkaroon ng impact na pag sinabing Candido Sweet Goods, na-inspire ako sa negosyo na yan. I don't want just to earn. Sabi ko, ang gusto ko na pag sinabing Candido Sweet Goods, para siyang nagiging inspiration sa maraming tao. So gusto ko mas Kaya ka rin nagko-content creation. Yes, oo. Kaya wala kang pagod din mag-create ng content, no? Kasi pag nare-realize, minsan ang dami talaga randomly na nag-chat sa akin na na-inspire daw sila sa story ko. Sabi ko, kung ito yung kapalit sa mga bagay na ginagawa ko, okay lang kahit mapaos ako voice over. If I got to inspire naman, di ba? Yes. Napaka-importante yung kahit isang lives lang na ma-inspire mo. Grabe, sobrang sarap sa feeling. Kaya pag may nag-chat sa akin na na-inspire sila sa akin, sobrang ginaganahan ako. Na hindi lang pala earn lang ang magiging purpose ng negosyo na to, is to touch the lives din ng ibang tao. Napaka-importante nun. Correct. Actually, totoo yan, no? Na alam mo yon, yung parang napanood ka lang naman nila, hindi ka pa nila nakakasama. Totoo. Pero kung makapag-comment, grabe, binago mo buhay ko, na-inspire ako sa'yo. Correct. Dahil dyan nagsimula akong ganito. Yun priceless yun. Priceless talaga. Totoo. Kasi nakapagbago ka di ba? Yung hindi man totally nakapagbago, pero at some point na nabago mo yung mindset nila. Nabuhayan Di ba? Kada isang comment na ganun, 10 plus points sa langit yun. Totoo. 10 langit points yun eh. Plus 10 na agad? Plus 10 agad yun. Bawi agad yung mga kaanuhan natin nung araw. Correct. Nung kabataan. yung for example, yung content namin kay Don, ang dami nag-comment doon. Correct. Mga nalugi po ako sa negosyo. Mga nakarelate. Buti na lang na panood ko to, nabuhayan po ako ulit, susubukan ko ulit. Alam mo yung mga ganong di ba? Diba? And in this episode, sure ako marami na naman ma-inspire kasi may mga ganon nga, mga OFW na, na alam mo yun, nagpaplano silang mag-business. Pero parang nawala na ng lakas ng loob na nagtiyaga na lang doon ng malayo sa pamilya. Pero by watching that episode, parang nabuhayan ulit. Meron ding nag-comment po sa atin na parang 4, 5, 6, 7 businesses na failed siya. But because of that episode, ginanaan siya na parang wag tumigil. Sumubok ulit. And this story of you, Candy,
sobrang I'm sure a lot of mga mga timawang nanonood dyan na ma-inspire na kahit bata ka, pwede mo tong gawin. Or kahit anong edad mo, no? Hindi, wala siya sa edad or sa gender mo. Basta, ako for me talaga kasi, talaga ako, advocate ako na huwag kang mag-settle sa employment. Totoo. Ako din. Diba? Siguro ganito yung mga hugot ng mga 7 years sa college. Yung mga nahirapan magtrabaho. Kung natuloy nga tayo lahat sa trabaho, baka naging magkaka-work pa tayo kasi engineer kami ni Leo totoo. Easy kami. Easy kami. Tayo sa site. Ito naman, architect. Diba? Tapos, alam mo yun, ako kasi, diba, parang architecture graduate ako, palagi nila sa akin sinasabi na, ay, mga tito ko, yung iba kong mga kakilala, sabi nila, sayang ka. Alam mo yun? Correct. Aminin nyo sa mga katimawa dyan, walang makaka-relate dito. Kami mismo. Kasi, diba, most of the time, graduate tayo sa isang course, pero naiba tayo ng direksyon. Pero anong tingin ng mga tao doon? Lalo sa akin, lagi nilang sinasabi, arkitekto ka pa naman. Pero mas pinili mo lang magpastillas. Arkitekto ng bahay, napunta lang sa pagiging arkitekto ng pastillas. Pero you know what? Sabi ko nga, if I could only turn back time, pipiliin ko to. Kasi imagine, ang dami kong mga tao na nabibigyan ng trabaho. Yung employment na naibibigay ko sa mga Correct. Yung mga, tsaka yung opportunity, nadadala ko yung family ko sa ibang bansa, nakakapag-touch ako ng lives. Imagine kung arkitekto ako ngayon, parang ako lang, sarili ko lang yung ma-employ ko. Pero ngayon, nakakapag-employ ako ng almost 40 na tao. Imagine. Diba? Paano yung sayang doon? Hindi ko maintindihan kung bakit nila sinasabi na sayang ka. Tandaan nyo to sa lahat ng nanonood, kahit ano man yung course mo na tinapos, huwag kayong makikinig, huwag mong i-amplify sa yung sasabihin ng ibang tao na sayang ka just because iba yung direction na pinili mo. Minsan kasi, sometimes kasi yung mga setbacks or yung mga breakdown moment natin, yun yung naglilid sa breakthrough natin diba? Sometimes your breakdown is an opportunity of breakthrough. Correct. Diba? Actually, yung mga nagsasabi ng ganyan, yung nanghihinayang kasi engineer ka na, architect ka na, yun yung mga matatanda Totoo. Diba? Kaya dapat hiwalay Facebook ng matatanda boomers. Dapat hiwalay Facebook ng matatanda. Hindi, ito hindi joke lang yon pero May nanonood sa atin. Hindi natin sila masisi kasi sila lumaki sa industrial period or generation. Tayo ngayon kasi digital na na hindi na lang po pagiging empleyado ang way para yumaman, make money and maging successful, pero ito mga digital entrepreneur, content creators, napakalaki, di ba? Ang laki ng kinikita. Yung mga matatanda kasi ma-offend sila pag ganito yung di ba? Only people who understand us will will know. Sabi ko nga, if I could only turn back time, baka hindi na ako mag-aral ng college Sabi ko, imagine yung ilang taon na binuno ko sa pagiging arkitekto, kung nakita ko lang talaga agad yung passion ko, siguro yung 7 years na yun, nakapagsimula na ako agad ng negosyo. Baka sobrang yaman ko na ngayon, o hindi man sobrang yaman, baka na ako, equipped na ako ng so much knowledge. Diba? Mentor ka dun sa magaling dun sa industry na gusto mo, no? Yes. Kasi lalo sa mga nanonood ngayon din, kung gusto mo lang din naman palang magnegosyo, kung yun naman pala talaga yung gusto mong tahakin, I would suggest siguro na mag-business ka na lang kasi that's the real lesson Nandun yung real education na matututunan mo. Yun. So anong take mo dun sa sa trending na pinag-uusapan lagi? Diploma o diskarte? Diskarte ko. Okay. Siyempre, hindi ako magdadalang isip diskarte ko. Hindi ko sa inaano yung mga taong nakapagtapos, no? If that's the journey na gusto nilang tahakin, that would be okay. Pero para sa akin, talo talaga ng madiskarte ang nakapagtapos. Ang daming mga tao na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero grabe. Successful, streetwise. Sila yung mga streetwise. Timawa yung mga yan. Oo, mga timawa. Hunger sa pera, hunger sa learning, di ba? Correct. Di ba? If ikaw yung tao na timawa sa learning, timawa sa talagang gusto mong, you want to be rich, ay grabe, kahit hindi ka pa nakapagtapos, kahit nga elementary graduate ka lang Kung timawa ka talaga na gusto mong maging mayaman, it doesn't matter. Diploma is just a paper. Correct. Diba? Sabi ko nga, kung may babalik ko yung oras ko, di na ako mag-aaral talaga ng college. Pero yung elementary, high school, importante yan for basic learning Correct. Pero yung college, that's something na kung negosyo naman yung tatahaking ko, hindi na ako mag-aaral. Oo. Napaka-importante nun. Hindi na susukat ng papel, ng grades.
yung yung success sa buhay. Correct. Pero that doesn't matter na hindi din po successful yung mga Hindi. disclaimer. hindi po yun. Kanya-kanyang preference. Kanya-kanyang preference. Kung gusto mo maging entrepreneur businessman, parang mas okay na doon ka na sa actual field kaysa sa classroom. Yun lang po yung lilinawin namin, no? Yeah. Yun lang yung point. Kasi kung gusto mo din naman palang magnegosyo, yung ito-tuition mo sa loob ng 4 years, 5 years, gamitin mo na lang as capital. Correct. Puhunan. Correct. Diba? Kasi baka sabihin ng iba, paano yung mga doktor? Di nawala na ng doktor. Yun po, sige po. Ano po Sige kayo? na. Sige na. Napaka-importante na pag nag-doktor ka, kailangan mo talaga mag-aral. Wala namang naging doktor na hindi nakapag-aral. Wala namang naging pulis na hindi nakapag-aral. We are talking about sa mga gusto maging negosyante. Pero pag entrepreneurship, kahit hindi ka nakapag-aral, pwede ka. Diba? YouTube lang. Yun yung pinagkaiba sa mga nakikinig. Wag po kayong magagalit. So, entrepreneurship po yung pinag-uusapan namin dito. Kasi diba, imagine mag-enroll ka for 5 years. Minsan kasi sa school yung mga teacher natin, sasabihin nila, nagtuturo ng business, ganito dapat, ganyan. Tanungin mo, may business ba sila? Yun. Wala. Ganda nun, ah. Diba? Mag-enroll ka sa isang school for 4 years and majority ng teacher mo walang negosyo. Pero anong course? Nagbebenta ng yema sa mga estudyante. Yung yema, totoo. Diba? Imagine nyo yun, guys. Pinagkakatiwala natin yung learning, yung education natin sa mga tao na hindi naman talaga nandun sa field na gusto nating tahakin. Hindi practitioner. Manapa, diba? Okay, magiging teacher kita kung may negosyo ka. Kasi tuturuan mo akong magnegosyo, ikaw wala kang negosyo. Diba? Yung gagamitin mong pang-enroll sa school, gamitin mo na lang para kumuha ng mga mentor, seminars. Diba? Yung mga tao na makakatulong talaga sa totoong learning. Hindi yung mga tao na umasa lang sa books or theories. Diba? Find a mentor, find a teacher na nandun talaga sa field. Kasi walang maituturo sa yung isang tao sa pagninegosyo. By the book. Yes, kung hindi siya nakakaranas magnegosyo. Para tayong parang tinuturuan ng isang mekaniko na maging mekaniko pero siya hindi marunong gumawa ng kotse. Diba naglolokohan tayo theory dito lang, pag gano'n. Tapos yung mga libro pa nila, mga 1940s pa na-publish. Hindi updated. Outdated na. Sobrang ibang-iba na. Agree. Diba parang naglolokohan yung pera na yun, Diyos ko. Dadalhin mo sa negosyo. Diba? You will learn a lot. Hindi ka man maging successful agad sa loob ng 4 years, pero the learning process, the journey, sabi ko nga, i-compare mo yung nag-aral ng business ng 4 years. For example, parehas kayong first year. Ikaw mas pipiliin mong magnegosyo, siya mas pipiliin niya mag-aral. Sino sa tingin mo after 4 years sa inyo ang mas mayaman? Dito kasi una na to ng 4 years na experience. Yes. Maaaring hindi man ikaw mas mayaman o hindi ka man ganun yumaman, pero the experience. Yun eh. Yung ano ba ang knowledge mas mo. okay, yung knowledge ng entrepreneur sa school o yung knowledge sa field? Sa field. Sa field, di ba? Naman. Kasi naranasan mo ng malugay, naranasan mong makipag-usap kay client, naranasan mong mag-manage talaga ng totoong negosyo. Mag-handle ng tao. Naranasan mong mag-market, hindi yung nakakulong ka sa 4 corners ng room. Yun lang yung pinag-uusapan. Disclaimer po ulit. Sa mga entrepreneurs po ito Entrepreneurs po yung pinag-uusapan namin at hindi po other field. Baka mamaya Kukomment na naman dyan. Paano yung mga doktor? Paano yung mga lawyer? Ulitin ko po yung mga field na yun. Kailangan talaga nilang mag-aral. So business owners, entrepreneurs po yung pinag-uusapan. So mga soba, makinig kayo. Napakadaming learnings talaga from Candy. So eto na-discuss natin, no? Based from what I'm hearing from you, of course, number 1 is important yung marketing. Aralin natin. When it comes to online selling, successful online selling. Syempre, product matik yan. Meron kang product na pinaniniwalaan mo. At the same time, innovation, di ba? Or reinventing that product. Kagaya nung sa'yo, pastillas, pero hindi basta-basta pastillas. Extraordinary pastillas. Masarap kung masarap, pero yung creativity din kasi nung ginawa mo, na ginawa mo siyang mukhang dugo, mukhang isaw, di ba? Sushi. Yan. Relationship with people. Yun nakuha ko din sa'yo. Pati yung sistema. Kailangan may sistema yung negosyo para maayos siya at ikaw makakapag-travel ka, tuloy yung business kasi meron ka ng system na nagawa for the business. Aside from doon, meron ka pa bang gustong i-share na paano maging successful na online seller? Yun. Or online business? Paano maging successful? Siguro para sa akin, tanga ka na lang ngayon. Kung hindi ka sasabay talaga sa mga hindi naman trend, no? Tanga kapag yung business mo, nilagay mo lang sa Facebook lang alone.
Okay. Para sa akin, if you will start a business, you have to put your business on Facebook, TikTok, Instagram, Correct. Shopee, lahat ng All platform. across Karirin natin. Kasi imagine, this is the best time, the best year na mag-start ng negosyo. Sabi ko nga yung mga kabataan ngayon, parang naano ko kasi sabihin nila wala silang pera at the age of college, at the age of kagagraduate, wala daw pera. Pero imagine guys, nasa atin na lahat ng opportunity ngayon to earn money. Sobrang dali. Sa harap mo na yung opportunity, igagrab mo na lang eh. Yeah. So, if you will start a business, utilize all the platform. Napaka-importante nito. Lalo na yung TikTok. Kasi 'di ba, pag tayo nag-start ng negosyo, palagi nilang sinasabi, may budget ka ba pang ads? But you know what? Dito sa Candy the Sweet Goods, hindi kami nag-a-ads. Maniwala po kayo sa Organic hindi. lahat? Yes, organic lahat. Wow. Paano namin na-achieve? Through content creation. Yun. Napaka-importante that you have to learn content creation pag nag-start ka ng online business. Content creation, hindi yung magpo-post ka lang ng picture, magpo-post ka lang ng kung ano. Content creation. Napaka-importante na to. So, show your journey, show the process, show your story, bakit ka ba nagsisimula magnegosyo, and no matter what you do, meron at meron talagang magba-viral dyan. Yeah. Consistency is the key. Napaka-importante na to. Sa 10 video, 20 video na inano mo, maniwala ka, meron at merong magba-viral dyan. All you need is one viral video to go your business boom. Correct. Boom talaga. Imagine kami, nakaka-receive kami ng thousands of orders without any ads. Organic. Wow. Bakit? Content creation. Nagba-viral. Ganun namin ni-utilize sa Candy the Sweet Goods yung pagko-content. We want people to know our business. Hindi naman dahil gusto ko lang organic. Kundi nagwo-work sa amin yung organic. And if nagwo-work sa inyo yung ads, okay lang. Ba't ka pa gagastos din? Nag-work naman sa organic. Yes. Pero kung nag-ads ka, there's nothing wrong with that. Pero kung aspiring at magsisimula ka pa lang talaga, tingnan mo muna yung organic. Hindi mo kailangan mag-spend agad ng 50,000, 30,000 sa pag-ads. Kung kaya naman natin simula, mag-organic. Yeah. Diba? Agree. Content mo lang. Hindi importante na perfect agad. Oo. Ano kaya hindi ang ano ang parang pinaka-jackpot mong parang record mo na orders? Record na orders. Sasabihin ko ba ito ba mamaya? Mga around Sabihin mo yung word na kailangan around. sabihin around para hindi mabihay. Oo. Mga around Basta thousands of orders talaga. As in bulk orders talaga yung na-receive namin. Pero yun nga, as a business in owner. a day. Yes, in a day. Okay. Yung tipong matatabunan na yung buong production namin sa sobrang daming boxes. So kung nanonood kayo ng TikTok namin, makikita nyo naman yon. To the point na talagang nagta-times 10 minsan yung pa-order namin. Pero uulitin ko sa mga business owners, hindi to palagi. Kasi minsan ina-expect nila ng sales boom, 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 boom. Lagi, Hindi siya ganon. Hindi po siya ganon, no? Pero yun nga, may mga ups and downs. Pero pag na-receive mo na or pag na-experience mo na yung sobrang daming orders, yung tipong manggigigil ka pa talagang gumawa ng maraming content. Yeah. Kasi, oh my God, kung yung isang content na to nag-viral, ganito kadami agad yung order namin, how much more kung gagawa ko ng mas marami? Consistent, no? Di ba? Correct. So, sobrang dami talaga namin na-receive. Imagine from 3 orders to thousands orders a day. Sarap. Di ba? So, Anong nakuha mo rito, boss, sa usapan natin? Kaya nga So, imagine guys ito number ba kung nakuha dito kay Candy? Wala nang imposible sa panahon ngayon. Correct. Yes, totoo. Imagine ninyo, ito cellphone lang gamit, content lang gamit. Nakapag-create ng content, libo-libo ang order. Yeah. Yes. From something na nakikita mo naman on a day-to-day basis pag pupunta sa supermarket, tindahan. Something Still, ordinary. sadyan lang yan Diba? Pero ito, dahil naging resourceful enough siya, okay, naging creative enough siya, nagkaroon siya ng maraming opportunities na, teka lang, eto gagawin ko dyan, gawin kong ganto, gawin kong ganyan, content ako ng ganto, content ako ng ganyan, and then boom, Yes. naging successful. Ito pa, isa rin na gusto ko, no nonsense kausap to si Hindi, nagugustuhan ko yung approach niya Thank you. Grabe magbagsak ng mga bomba no? Rat-rat. Ito pa, real talk. ito pa isa na gustuhan ko kay Candy, na ang pagninegosyo, journey yan. Huwag kang umasa porkit nakikita mo si Candy successful na, tapos ikaw first week ka pa lang nagbebenta, wala masyado bumili sa'yo,
sad boy ka na agad dyan. Hindi Ito, nagbabas pa to dati. Oo. Hindi ganun yun. Kasi yung iba ganun di ba? Porket, nakikita nila yun. Discourage agad. Discourage agad Hindi. Proseso to, guys. Diba si Candy do, nakikita nyo yan ngayon, 4 na taon na yan negosyo niya. College pa lang ginagawa niya na yan. Huwag kayong magtaka kung bakit sobrang successful na yan. Ang dami ng pinagdaanan. Totoo. Pero hindi din naman natin sasabi na kailangan laging ganon na matagal yung journey. Pwede din namang baka pumutok agad sa business. From the best. Correct. Yung malunggay chips mo, patok na patok ngayon. Wow! Wala. Ako naman ang ni-launch na agad. kinalaban si Kangkong Chips. Ako naman pinaka nagustuhan ko sa mga nakukuha namin from Yusob Candy. Gustuhan ko yung yung hindi niya inalaw yung mga insecurities niya to stop her from doing what she wants and what she loves, no? Kunyari yung voice mo nga, sabi mo insecurities mo siya dati. Kung nagpatalo ka doon, hindi ka magiging sikat na content creator ngayon. Correct. Hindi na nakakatulong ngayon sa business mo na puro organic, walang bayad na Facebook ads. But because of content creation, yung voice over mo, 'di ba? Nagge-generate ng malaking sales for the business. 'Di ba? And number 2 is pinaka nagustuhan ko dito yung i-journey mo yung i-document mo yung ganda nun. Isama mo sila sa journey mo. Isama mo sila sa journey mo. Na hindi kailangan, kasi yan din yung naging mali ko dati. Kasi before parang nung nag-transition ako dito, may nag-advise na rin sa akin na i-journey mo yung yung ginagawa mo na nagte-training ka pa lang ngayon. Hindi ako nakinig. Nagyabang ako mayabang ako. Hindi. Ano sabi mo? Umpisa pa lang, magaling na ako. Hindi pwede makita yung mga flaws ko dito. Pero I can't imagine kung ano yung result ko ngayon kung ganyan na yung ginawa ko before, na siguro mas marami pa akong followers, mas marami pa akong subscribers or mga raving fan by doing that, no? So mga sob, I'm sure marami kayong na tututunan dito sa episode natin na to, no? Correct. And eto, papunta na tayo sa favorite kong segment. Ang exciting part. ang Tough Talk. Ready ka na ba sa Tough Talk? Yes, ready na. May mga tanong kami sa'yo. Okay. Na tough questions. Grabe. Pero bibitinin naman natin yung mga listeners natin, mga viewers natin, mga Timawa. Magbabalik tayo, Tough Talk. Magbabalik tayo sa pagbabalik ng Timawa Podcast. If you want to learn more how to manage your finances well and start investing to grow your money, punta ka lang sa aming TikTok channel at Timawa Podcast and then click the link in our bio, tap mo tong free financial and investment consultation, register to this form, and then wait for the call of our team para ma-schedule namin yung free consultation mo. Be more responsible with your finances with Timawa Podcast. So ito na nga ang favorite kong segment ng podcast natin, no, ang Tough Talk. So ang Tough Talk, Candy, meron kaming mga tough questions for you. At kung may options ka naman, kung ayaw mo siyang sagutin, magbe-bell ka lang dito sa ating Grabe, may baon talagang bell. Tap out ka lang dyan. Sample nga. Yan. Tap out ka dyan kung ayaw mo sagutin. Next questions tayo, no judgment. Move on tayo sa next question. Okay. Kinakabahan naman ako dyan. pero hanggang tatlong pass ka lang. Okay? Ready ka na? Yes, ready na. Sige. Ready nang mahirapan. First question. Sino ang pinaka walang kwentang presidente sa Pilipinas? Hindi, joke lang. Ganon. Oh my God. joke lang. Okay, yung question. Ano-ano para sa'yo, Candy, yung mga walang kwentang negosyo sa Pilipinas? Oh my God. Walang kwentang business. Walang kwentang negosyo? Pass mo na. Pasagad! Ano ba? Basagahan. Wait lang. Ulit ba yan? Sige lang, tuloy lang tayo. Ano? Gusto mo sagutin? Pwede mo naman, pwede mo bawiin, pwede mo sagutin. Walang kwentang negosyo. Para sa akin to, walang kwentang negosyo. Hindi kasi ang dami niya nang na-try na business di ba? Baka may feeling ka, magne-negosyo audition ako, wag mo nang gawin yan. Walang kwenta yan. Alam mo yan? Okay. Ano, babawiin mo ba yung pass mo? Sasagutin mo na ba? Teka lang. Na-stress siya. Baka may maano tayo. Ha? Wala masyado nanonood nito. Ala, konti lang. Pag sumikat lang kami, pag nabalikan nila, yun na lang. Tsaka mo na lang sasagutin. Walang kwentang negosyo. Yes. Hindi ko masagot.
Ano? Any idea nga? Ha? Hindi ko alam eh. Walang kwentang negosyo. Pwede ba yung balikan? Pwede. Balikan na lang natin. Sige, Balikan. pending yung isa mong Sige, pass. okay. Next question. Next question, Sob Candy. Sino ang sa tingin mong fake business coach lang sa Pilipinas? Kasi nababanggit mo kanina sa amin na naka-encounter ka na dapat ng mga mentor, mga coaches, makakatulong sa'yo sa journey mo bilang business owner, entrepreneur. Para sa'yo, naglipa na kasi ngayon yung mga coaches, business, entrep, guru sa online, social media. Sino yung sa tingin mo, peke lang to. Nangopya lang to ng content. Nangopya lang yan ng wala content. Wala naman itong business. Ayun, katulad sinabi mo kanina, di ba? Wala naman yung business, ba't nagtuturo yan? Sino yan? Business coach, content creator, sino business para guru. sa'yo? Business coach. Ang Hirap pa. Mga business coach. Wait lang, ito ang ipapas ko. Okay. Sure hindi na ako nasagot. Yan, sure yan, pas yan. Basta, Okay, ito masagot mo to. Nanloko or nang scam ka na ba ng business partner mo para sa pera? Hindi pa. Never. Never pa. May plano? Wala. Never. Oo. Okay, yeah. Kita ko naman na values mo, no? Yung importante sa iyo yung integrity. Oo, masira na lahat, wag lang talaga pangalan mo. Correct. Napakahirap niyan. Correct. Next question, Sob Candy. May nakaaway ka na ba na kaibigan o kamag-anak mo dahil sa negosyo o pera? Yes, actually, nangyayari naman talaga yan. Halos siguro lahat naman na nag-business na naranasan na yan. Siguro I have this tito before na talagang nakikita kasi nila na parang sobrang nagiging successful kami. As in, alam mo, isa siya sa mga tao na nagsabi talaga sa amin na nakagraduate pa naman ng arkitekto pero ganun lang, nauwi lang sa pagpapastillas, hindi din naman nakagraduate ng pagpapastillas. Yumaman lang daw kami, yumabang na kami. Alam mo yun, di ba? Common yan eh. Nagbago ka na. Yan. On my end naman, paano kami naging mayabang? Parang ni katitik, parang hindi ko maisip, paano ba kami naging mayabang? Yung kahit pigain ko yung sarili ko, hindi ko maisip, ano ba to? Kasi most of the time, pag tayo umaasenso, yung mga people around us, some people, is nagkakaroon ng insecurity ba? Naiinggit. Yes. Yun, siguro dun sila nanggagaling kasi tayo nagawa natin to eh. Sila hindi. Yeah. So common yan, even sa mga friends, may mga misunderstanding. Correct. Yung tipong na parang natitrigger natin yung pagiging ano nila eh, yung anong tao, yung insecurities. Yes. Natitrigger. Kahit sabihin nila, I'm so proud of you, pero deep inside naman, makikita mo sa mga kaibigan mo na most of the time, kaibigan mo pa nga minsan yung hindi bumabati sa'yo. Di ba when you have achievement, parang hindi nila, oy, congratulations, yung mga stranger pa. Shoutout mo yung mga kaibigan mo na yan. Shout out sa mga kaibigan. Ayan, sige, pero sige. legit totoo yun. Totoo yun. Oo. Yung crab mentality pa din. No? Yes, crab mentality. Correct. Ito naman, next question. Sino ang pinakaayaw mong naging kapartner mo sa negosyo or katrabaho mo sa negosyo? Kapartner or katrabaho? Meron actually. Sige. Meron ako naging kapartner sa negosyo din. Siya yung may-ari ng lupa. Okay. Na tinatayuan ng restaurant namin. Actually, siya yung nagbigay sa akin ng so much talagang stress. Stress talaga. We have contract na yun lang yung babayaran namin per month. Okay. So, ang nangyari, binabaliwala niya yung contract just because of emotional. Kumbaga, hindi. For example, pag-usapan namin 30,000, gagawin niya yung 40,000. Ha? So, sinasabi niyo po ba na walang bearing bisa yung atong contract na to? Sobrang na-stress siya talaga ako to the point na sabi ko, hindi ako na-stress sa Candido, pero dun sa restaurant na yun, na-stress talaga ako ng sobra. May mga tao pala talaga na hindi nila ino-honor yung contract. Grabe, no, shoutout pa yan ang pangalan niya. Shoutout sa'yo. Mr. Mr. Gahaman. Shoutout. Mr. Gahana. Gahaman, ayaw sumunod sa kontrata. Yes. May kontrata na, no? Ang gabi, Yes, pumirma yung accountant Galing. ako, tapos siya, wala daw yun. So ako, nag-move out, ganyan. Next question, Sob Candy. No, ano naman ang worst career na pwede magkaroon ng isang Pilipino para hindi sila mag-succeed bilang isang online seller? Kasi usually yung online selling, ano yan eh,
side hustle muna di ba? Pina-part-time. So ano yung worst career na pwede sila magkaroon? Tapos wala na, di sila maging successful na online seller. Hirap maging, Ano sa tingin mo? Anong career yan? Kasi ang online seller needs so much time eh. Okay. So kung ang profession mo is talagang hindi, talagang gulgul ka sa oras, hindi ka na makakaalis, mahirapan ka talagang maging online seller. Yeah. Siguro I would say mga doctors. Kasi, pero hindi naman hindi naman lahat. Siguro kung kaya nilang i-manage yung time nila, pero kasi mga doctor kasi 'di ba? Bugbog sa trabaho yan eh. Correct. Busy kasi self-employed sila eh. So kailangan physically naandun sila. So kung wala sila sa hospital, medyo mahirapan silang isabay. Unless kung mag-aano sila, kukuha sila ng mga tao na willing talaga na sa kanila, maging CEO nila, yung mga ganyan. Pwede so, naman. pag nagsisimula ka, mahirap yun. Mahirap. Pagkatiwala mo sa iba. Oo, Dapat mahirap. ikaw muna di ba? Sabi nga ni alam mo, agree ako doon kasi may mga friends ako mga doktor, shoutout sa mga tropa kong doktor. Minsan boss, mga kawawa, yung mga 48 hours duty yung mga yan. Oo, ang dami. May mga kakilala akong doktor na halos wala ng tulog, wala nang. So, imagine sa ganung profession, paano pa nila isisingit ang pag-online selling? Correct. Diba parang wala ng time? Correct. Ito naman, next question, Candy. Ano yung worst advice na narinig mo sa social media? Worst advice? At kanino mo narinig? Yan. Kasi daming mga guru-guru ngayon. Turo-turo. Ganyan. Kahit dito ko sa business, kahit about life, about relationship, about money. Basta advice. Worst advice, pero hindi ko maano kung ano yung pangalan. Pero lagi ko itong naririnig, hindi man sa social media, pero people around me. Okay. Na unahin mo yung bahay. Diba? Gusto ko yan. Sige, pag-usapan natin Ang yan. mentality ng Pilipino, pag nagkakapera ka daw, dapat magpatayo ka na ng bahay. Pero ako kasi I do believe na kailangan nating unahin is asset. Yes. Bahay kasi liability yan. Correct. Naniniwala ako dyan eh. Correct. Pero most sa Bahay. Filipino, naniniwala sila na ang bahay ay asset. Pag Pero binenta mo na. yes, oo. Pero kasi, pag tinitirahan mo, oo, liabilities yan. common kasi hindi naiintindihan ng mga tao ang asset at liability eh. So to make it simple, asset, nagpapasok ng pera sa bulsa. Yes. Liability, naglalabas ng Lalabas. pera sa bulsa. Correct. So para sa akin, ang bahay, palagi nila sa akin sinasabi, ba't ba hindi ka pa magpatayo ng bahay? So, on my end naman, ba't ko unahin yung bahay? Kung kaya ko namang unahin yung mga money generating asset. Yeah. Imagine bahay, kuryente, tubig, appliances, syempre papagandahin mo yan eh. Asa ng pera? Tulog. Correct. Tulog. Kung Wala na unahin agad. ko ang negosyo over bahay. Di ba mas maganda? Correct. Pwedeng yung kikitain ng business na yun yung gawin ko, pampatayo ng bahay. Correct. Unahin muna natin sa mga nanonood po dito, no? No matter how many people ang nagpe-pressure sa'yo na magtayo ka na ng bahay, kung ang mindset mo naman is money generating or mas maging successful, okay lang magkaroon ng delayed gratification. Yan. Hindi ibig sabihin hindi natin kaya. Kaya natin, pero kaya natin mag-delay just because we want more money generating na mga businesses. Okay. 'Di ba? Yeah. Huwag mong patulugin yung pera mo kung kaya mo naman pagulungin. Yun. Ang Correct. ganda. Huwag mong patulugin ang pera mo kung kaya mo namang pagulungin. 'Di ba? Candy 2024. Diba? Guys, tsaka yung iba na nagsasabi na save. Oo. Guys, eto mga common mentality ng Pilipino. Palagi sa sinasabi, dapat nakakaipon ka, ipon. Guys, always remember, dapat nagsasave ka, hindi para i-save, kundi para i-roll yung pera. Invest, Yes, grow. oo. Save to invest. Yeah. Hindi save para panatiliin lang sa bulsa yung pera. Save ka for the meantime lang or certain time, pero pagulungin mo yung pera. Napaka-importante nun, no? Ganda. May pang thumbnail na tayo. Tsaka tsaka yung din, yung iba na na ang dami ko kasing mga kamag-anak din or nakikita ko lagi sila bili ng motor, Yun. bili ng cellphone, tapos pag pampapagamot, wala. Alam mo yung para sa akin, ang tatanungin mo sila, ba't ba inuuna mo yung motor, inuuna mo yung cellphone, at least may napundar. Yun. Tama. Diba? Correct. Common yan, at least daw may napundar. Napundar daw yung motor. Wow. Pundar Alam mo saan? yun? Napundar saan? Inuuna nilang pundarin yung mga liability. Correct. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Yun yung nakakainis na sasabihin din ng ibang matatanda, okay lang yan, pundar niya yun. Oh my God, sabi ko, kung yung mga tao lang na to, alam talaga nila yung ibig sabihin ng asset over liability. Siguro, walang mga tao na bili ng kung ano-anong bagay. correct. Net cellphone, upgrade.
Diba, nakakabwisit lang minsan. Shoutout sa mga motovlogger, ha? Uy, bakit? Uy, hindi, no, hindi yun, ha? Yun, asset yun. O yung sinasabi ko dito, yung mga wala namang pera talaga, pero bili ng mga kung ano-ano. Inuutang pa. Oo. Di ba yung mga taong willing bumili ng cellphone, ay willing bumili ng iPhone, pero pag sinabi mong negosyo, takot malugi. Yeah. Puta na, pero pag sa iPhone, hindi natatakot na. Di ba walang paggulong? Walang paggulong So, ibig sabihin, Candy, mali itong ginagawa ng Team Payaman nila Kong TV na bili ng motor? O hindi. Oy, grabe, kung umaapaw naman na yung pera mo, okay lang yan. For sure kasi sila Kong TV, nag-delayed gratification yan Hindi naman sila bili ng una. Yeah. Pero, disclaimer, no? Pero kung bumibili ka ng cellphone to use for business, that would be okay. Investment yan. Yes, investment yan. Kasi diba ang cellphone, bibili ka ng cellphone, liability talaga yan kung hindi mo gagamitin sa pag-generate ng pera. Ako bumibili ko ng mga iPhone, ginagamit yun pang video, pang vlog, pang business content ko. Yun, kumikita ng pera. Pero kung bibili ka lang ng cellphone, may iPhone ka naman, bibili ka na naman ulit. Anong tawag mo doon? Katangahan yun. Katangahan yun. Bobo yun. Shout out Kong TV. Yan, Clickbait lang. Okay. Next question, Sob Candy. Ano ang worst seminar na na-attendan mo? Kasi sabi mo kanina, importante, keep on learning. So ikaw, na-meet kita sa isang seminar, di ba? Masterclass. So far, sa malamang marami ka nang na-attendan. Ano yung pinaka-worst na na-attendan mong seminar? Siguro, hindi ko na din, pero about to sa sales, online lang naman. Pero alam mo yun, yung mga tinuturo nila is sobrang hindi naman, alam mo yun, maaantok ka kasi parang, ano ba to? Parang hindi ako masyadong makarelate kasi parang hindi ako yung target market siguro nila. Okay. Hindi naman sobrang worst. Naniniwala naman ako sa lahat ng ma-attend na nating seminar may matututunan tayo. Pero yun nga lang, meron tayong mga maika-categorize talaga na worst to. Nagsayang lang ako ng pera. Ano pangalan niyan? Tsaka sinong speaker? Yun nga yung tanong namin Basta lang. Pass. Hindi, meron talaga, meron. Hindi kaya nasobrahan ka lang sa pastillas nun, kaya inantok ka. Hindi. Sugar rush. Talagang wali yung hindi, wali. May mga ganon. Meron, makakachempo yung ka talaga. masasabi mo talaga na sayang yung pera, hindi dahil inantok ka, no? Kundi yung inaantok ka dahil parang, alam mo yun. Nagpas na lang. Pass na lang, pass. Last question. In revenue, magkano na kaya tingin mo, around magkano na in revenue ang kinita ng Candy to? Biyaya. Hindi, revenue naman to, tsaka around revenue. Range, may range na ganyan. Mainit-init niya yung mga biyaya. Kaya di bang pass na lang. Pero malaki na talaga. Yan lang masasabi. Ibulong mo na lang sabi mamaya. Oo. Okay. Mahirap na. Ang dami kong kakilala ngayon. Inaano sila ngayon ng BIR. Ibulong mo na lang yan sa mamaya. Ay, na lang to. Maraming salamat sa'yo. Yes. Candy, sobrang saya nitong episode na to. Oy, thank you Nag-enjoy ako sa episode na to. Sobrang anlupit ng mga binagsak mo, no? Ito, last na. Meron kasi kami ditong last segment namin, yung chain of question. So yung previous guest namin, meron siyang iniwang tanong for you. Okay, sasagutin mo. Mamaya naman mag-iwan ka ng next question for our next guest. Hindi pa natin alam kung sino. Okay? So yung previous guest namin, si Marvin Favis, ang question niya for the next guest, which is ikaw, is kunyari hindi ka pa mayaman ngayon, hindi ka pa successful ngayon, wala ka pang pera. Ngayon, balik tayo sa estudyante ka pa lang. Binigyan ka ng 100 million. Okay. Bibigyan ka ng 100 million. Anong gagawin mo sa 100 million? Okay, kung bibigyan man ako, kung siguro estudyante pa lang ako, tas wala talaga akong alam sa ang gagawin ko talaga siguro, negosyo. Okay. Yung 100 million na yan, gagawin kong negosyo. Siguro, lahat yun, buhos sa negosyo? Hindi ka bibili bahay? Motor? Okay, ganito. Siguro kung yung mindset ko before is ordinary pa lang yung mindset. Kasi sobrang nabago talaga yung mindset ko eh. Nung estudyante pa lang ako yun, nagbabasa na ako ng book. Shoutout kay Robert Kiyosaki. Idol. Idol yan. Yan. Siya yung isa sa mga dahilan or siya talaga yung dahilan kung bakit na-open yung mind ko sa business. Nabago yung mindset ko. So nung estudyante ako, ayun, kilala ko na si Robert Kiyosaki. Kung bibigay sa akin yung 200 million na yan. 100 lang, 100. 100. Kung tumubo agad sa'yo, negosyante ka talaga. 100 million. 100 million lang. 100 million, I would invest.
Talaga. Ano yan? Ano ngayon yung gagawin mong business or Saan mo siya lalagay? saan mo siya lalagay? Ilalagay ko siya, syempre, food business. Okay. Food. Yung kalahati, food business. Okay. Restaurant meaning? No. Etong Mga e-com. Online. Yes, marami kasi Food, tayong pero pwedeng nabibenta ibenta. Okay, yeah. Kung hindi man pastilla, sobrang daming pwedeng Yeah. ibenta. Mga Correct. nakabattle, kung Yema, ano-ano. yema. Bakit ano? Siguro, 60% or 70% lalagay ko sa food business. Pero Bakit? e-commerce online pa din. E-commerce. Okay. Bakit food business? Kasi ang mga tao, ang daling i-consume ng pagkain totoo. Fast moving. Yeah. Correct. Sabi ko nga, 'di ba, kung gusto mong magnegosyo at natatakot kang umano, lumugar ka muna sa food business. Food muna. Bakit? Hindi masyadong delikado. Kasi sasabihin na sa akin ng iba, ay wala po akong customer. Alam mo, palagi ko sinasabi, ang kailangan mo lang naman gawin, humanap ka ng mga taong may bunganga. Bentahan mo kasi lahat yan kumakain eh. Diba? That's bullshit kung sasabihin mo sa akin na wala kang customer. Ma'am, kaya hindi gusto ko po mag-food business kasi natatakot ako baka wala akong customer. That's bullshit. Hanap ka naman bibig, no? Kumanap ka lang ng taong may bibig. Lahat yung Customer customer mo yan. kasi lahat yung kumakain. Diba? O kaliwat kanan, tumingin ka, lahat ng nasa kalsada na yan, may bibig yan. Customer natin yan. Kailangan mo lang gamitan ng marketing and sales strategy. Yeah. So, diba, 70% araw-araw kumakain ng tao eh. Tama. Unlike kasi sa mga okay, di pa bango, damit. Ang damit kasi may mga sizes eh. Small, medium, large. Depende pa sa preference ng fashion. Ang pagkain, isang upuan kayang ubusin. So, fast moving. Yeah. Ang pabango, it will take months bago correct. maubos. So 70% e-commerce, E-com. online business ng pagkain. Yes. Yung 30% Yung 30%, lalagay ko yan sa service. service. Yes, mga Meaning, mga service na mga business, meaning spa. Ayan, mga spa. Okay, okay. Yes, okay. mga aesthetic clinic, yung mga ganyan. Kasi in na in talaga ngayon yung mga yan. Lalagay ko talaga siya sa business. Siguro kukurot lang ako dyan ng 10% or 5%. Pero lahat yan, I will make sure na yung 100 million na yan will maggugulong. Yun nga, yung sinabi ko kanina. I will make sure na gugulong yan at hindi mananatili sa bulsa ko. Kasi pag nanatili yan sa Galing. bulsa ko, mababawasan lang yung value eh. Yeah. Pagulungin ko na lang. Correct. Isugal ko yan sa negosyo. So kung kukurot man siguro ako doon, basic needs lang. Yun, hindi ko unahin. Siguro kung ordinaryong tao, baka nagtayo na ng mansyon, ng bahay, kung ano-ano Mio, pa. pumili Mio. Oo. Mga sob, naririnig nyo kung paano mag-isip ang isang very successful entrepreneur. Ganyan ang utak. Nakita nyo 100 million for average people or Filipino, Bahay, normally ang kotse. bahay muna, kotse, kasal siguro, travel, mga 40% na siguro, 30% ng ininegosyo. Ito, grabe yung kung Automatic, no? paano ko Napansin ito mo? pagugulungin? Paano ko ito palalaguin? And Grabe. ayun pa, hindi ko din nasabi, siguro yung 10% bibigay ko sa charity. Charity. Charity, Correct. napaka-importante niyan. Charity, kailangan natin tumulong to give back. Yeah. Diba? Correct. Pay it forward. Ang galing. Kailangan, Correct. napaka-importante niyan. Maraming salamat sa iyo, sweetie. Thank you mga Yan. ka-sweeties sa mga Ka-sweeties. nakikinig dyan. Yeah. Ayan, I hope may natutunan Oo. po kahit papaano. Marami sobra. Actually, meron kaming token sa iyo kasi medyo may makakalimutin dito. Ipapadala na lang. Papadala ko sa'yo. Tsaka baka pasyala ka namin one of these days sa Kabanatuan, ha? Sure. So, sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, kaya hindi sa kanila Questionin mo na. Anong may Ayaw iwan nga. ng question? Ano pala muna question mo for next speaker natin? Question ko Ano for... gusto mong iwang question? Question. Teka lang. Kahit hindi related sa business, kahit ano. Kahit ano. Any question. Any question? Any question lang. Tungkol sa buhay, pamilya, love life, finance, business. Mm-mm. Siguro ano na lang. Anong technique mo sa pagmamanage ng pera? Oo, napaka-importante na to para sa mga business owners, no? Correct. Anong technique mo? Paano mo minamanage yung personal na pera mo? Personal. Okay, personal. Hindi siya business, Personal. no? Personal na pera. Okay. Oo, Galing. napaka-importante nun na alam ng bawat isa sa atin kung paano mag-manage ng personal na pera. Swak Diba? na swak to sa next guest Oo, natin. yun. Okay. Okay. Maraming salamat. Candy, sa mga hindi pa nakakilala sa iyo or hindi alam yung Candy Dos, ang kanila makikita, sa kanila mahanap. Ayan, sa lahat ng mga katimawa na nanonood ngayon. Ayan, my name is Candy Esmundo. I'm the CEO and founder of Candido Sweet Goods. So, yung negosyo na kilalang kilala sa pagbebenta ng mga unique at extraordinary pastillas. So, ayan, matatagpuan yung production namin sa Santa Rosa, Nueva Ecija po, sa San Gregorio, Barangay San Gregorio. And syempre, sa lahat ng gustong bumili dyan, mag-order, at mga sweet tooth,
Ayan. Pwede nyo kaming matagpuan sa Facebook page namin, Candido Sweet Goods Main. And syempre, yung TikTok account natin, Candido Sweet Goods Main din. And then, meron din syempre tayong Shopee. So, Candido Sweet Goods Main din. Ayan. Please follow and i-like nyo na kami. And then, pwede nyo din akong i-add on my Facebook account, Candy BS Mundo. Ayan. Pwede nyo akong i-chat, i-message. If you have any question, pwede kong makatulong sa inyo. So, yun lang, cities. Sob Candy, maraming salamat. Thank you so much. Thank you so Sob much. Candy. Thank you sa pag-invite. Sobrang saya, enjoy ng episode na to. Enjoy. I'm sure happy and marami na naman natulong ng mga sob natin. Hanggang sa susunod na episode, mga sob. Keyword. Keyword natin. Anong keyword natin? Pastillas. Sa mga gusto mo na lang ng Timawa Podcast sticker, comment mo lang sa comment section ang pastillas. Yan. So, kita-kita ulit tayo sa next episode ng Timawa Podcast.